ng Region 4A, wala ba kayong na-monitor na gano'n? Or an operation which is connected to illegal electronic sabong? Sir, sa Quezon po, karamihan po ay guerrilla tactic na yung ginagawa nila. Karamihan sa mga bundukin, sir, mga walang yung mahirapan mong akyatin, wala rin mga signal. So, for Quezon, wala kaming na-monitor na tupada isabong, sir. Oh, so Hindi, Congressman Paduano, singit lang ako doon, kapraso lang. Kasi we have to coordinate with our barangay officials, mayors, governors. Pagdating sa mga ganyan, sigurado, barangay, alam yan eh. Sa local government, alam yan eh. Do you conduct a coordination with them? Or hindi na kayo nakikipag-coordinate sa kanila? Or duda kayo, whatever? Anong policy nyo dyan? Sir, for Quezon, isa po yan sa best practice yan namin, yung coordination with the local chief executives, particularly yung mga barangay. No, again, I didn't hear that. For Quezon, sir, isa yun po sa masasabi naming best practices. Best practice namin yung continuous coordination with local chief executives, particularly yung mga barangay, para, sir, mamonitor namin o mahuli, sir, namin yung mga nagtutupada. How about sa mga tapos ka na ba, Congressman Paduano? Hindi pa? Hindi pa. Hindi, isingit ko lang kasi may mga nagpadala ng picture right ngayon lang eh. May nagpadala sa akin mga picture. Can you kindly show the picture? Kasi yung mga picture, nakaka-worry eh. Bakit kasi... Hindi, isang picture lang pare. Dalawa lang ata to. Kasi, ayan katulad niya na. Sige, isusunod. Yan, yung mga dyan nag-sunod. Nakita ko lang kanina. Sige, go ahead. Ayan. Sige pa. Sa Laguna yan eh. Laguna nga. So, nagpadala sa akin ngayon eh, na tumataya sila sa kalye, sa naka-open na. So, sasabihin natin, ano to, legal to o illegal. Hindi mo malalaman kasi diyan tinataya ng mga ng mga kubrador eh. Pagkatapos niyan, idediretso sa Cabo, dadali na doon sa estasyon. Doon na nila inihahati. Yung ilalagay sa legal, saka ilalagay sa illegal. But why do you allow this kind of setup? Wherein, yung mga lugar ng ating mga kababayan, ginagamit ang kalye, ginagamit yung mga bahay nila, which in relation to Republic Act 9278, ano yan, may liability sila dyan. How do you find out yan ay mga illegal o legal? Sige, General Ardi. First of all, yung mga nangongolekta para dun sa legal, naka-uniform po yan. Meron po siyang identification card. May times po na yung mga pulis po natin, nakakahuli sila ng walang ID, hindi naka-uniform. Pag nahuli nila yon, maya-maya meron ng certification galing dun sa company na employee nila yung tao. So, tama yun, ang Ardi. nangyari, hindi na namin fina-file po yung Nakuha kita doon eh. Doon, malalaman mo yung identification kung sino ang legal sa illegal by giving up the IDs, ano? Okay? Yes, Your Yun Honor. ang ginagawa nila eh. But this kind of setup, wherein you put up yung betting station doon sa mga gantong klase ng are we not inviting our people to, di ba, dapat hindi nga natin masyadong pinapatronize yung sugal eh. But unfortunately, yung pag-identify kung ito ay legal o illegal, di ba? Through the different IDs, hindi mo ma-identified. So sa dami ng ganitong klase ng mga ng collection, ng mga betting, can you kindly tell this committee kung lahat yan na nakabalibot sa buong Calabarzon, lahat yan na nakabalibot sa probinsya, ay ma-identify natin legal o illegal? Do we have that kind of na power or strength or structure to identify all those betting Kasi ako nakikita ko yan eh sa bayan ko eh at sa ibang lugar eh pag bumibisita ako, halos lahat para silang mga tawag doon, yung kabuti na halos lahat ng kalye merong ganito. That sometimes parang nag-iisip ako, paano kaya na-identify to kung legal to o illegal? Considering that our manpower sa ating structure ay limited tayo. May I call on the PD of Laguna to please answer the question? Thank you. Okay, PD. Thank you, Your Honor. You're recognized. Sige, go ahead. Thank you, sir. In fact, yun po yung mga subjects natin for illegal gambling operations, yung mga nasa kalsada po. However, gaya ng sabi ni RD namin, na upon arrest, doon na sila nagpe-present ng mga certificate nila and IDs
doon sa Fiscal's Office. So, isa po yun sa coordination namin with the STL operators, requesting them at least to provide us copies of list of their employees para during our operation, at least alam na po namin agad kung sino po yung mga legal employees nila po, sir. Hindi, okay, PD, no? Medyo ligaw ako doon sa sagot mo. Sino ang sa PCSO na nandito? Yan, PCSO, meron pala tayong invited. Are we allowing this kind of setup wherein we cannot identify the legality and illegality of that different kasi ang dami nila as in talaga. Ngayon hindi mo identify kung sino legal at legal doon. Chairman. Yes, Congressman Paduano. Anyway, hindi pa ako tapos doon. But in relation to that, Mr. Chairman, actually, if you really study about it, no, kung parang kabuti na naglilipa na yung mga so-called betting station, problema talaga yan ng PCSO at saka ng local government. Because unless otherwise, they have the permit from the local government, pwede sila mag-operate. Di ba, PCSO, tama? They have to get a permit from the local government for a betting station, ha? For a betting station. Bale po, PCSO yung nag-approve ng station ng STL. Hindi, but they have to get a permit. Di ba? Sa local government? Meron po kayong, Hindi mo alam? meron pong law na parang pag ano ng national government, hindi na nako-cover. Meron po kaming No, but exemption. what I'm saying is the betting station, not Opo. hindi yung mga kobradora. Opo, kasi po, So bale, you are saying in this committee that because there is a franchise coming from the PCSO, though all those betting stations don't need to have a permit from the LGU? opo, may in-issue pong exemption based sa Supreme Court decision. Supreme Court. Opo. Pending pa sa Supreme Court yan o may Di po, finality approve na. na? Dati pa po. Same with Lotto agents namin. Okay. Okay, I will not discuss about DLG, about betting station permit. Business permit. Business permit. DLG. Sir, sa pagkakaalam ko ho, meron nga pong ganong batas na hindi na kailangan kumuha ng business permit. Business permit? However ho, yung na-observe namin hindi ho mismo yung business permit ang binabayaran, kundi yung mga ibang sanitary permit and etc. Yun yung hinahanap ng ibang munisipyo. Congressman Paduano, if I may, no, para hindi tayo, ito susugan ko lang yung sa iyo. Medyo naligaw na tayo doon yung sa permit, okay kasi we have discussed that. I remember, tama si Congressman Acop, when we were together with Congressman Danny Suarez during that time, we have discussed that lengthily. And we were able to find out that the franchise that being issued by the PCSO does not need, no, yung sa local government, no. And we subscribe on that, yung mga station, betting station natin na nakalagay. Allowed yan. But ito yung tinatanong ko kanina pa from the moment na tumaya na yung tao, nakuha na nila yung mga taya, ililipat na nila to ngayon sa estasyon, doon sa anong pa tawag doon, parang ponduhan, para anong tawag doon, meron silang tinatawag na pinaka-station, doon na nila dadalhin yung pera noong mga nakakubra Ano nangyayari dyan? Doon nangyayari yung pagbibiyak na nilalagay nila sa legal, saka nilalagay sa illegal. Ang tanong, paano nyo na-abate tong ganitong klase na kung saan nananakawan ng ating gobyerno? Dahil na nga, yung legal, ginagawa pa nilang illegal. Yung sugal, ginawa pa nilang illegal. Dahil nga, binibiyak nila So, paano yung ginagawa ang pag-aaresto sa mga taong gumagawa nun? From the betting station, going to the, what you call that? Yung pinaka-mother unit nila, doon dinadala yung pera. Paano nyo na-abate yung ganong klaseng sitwasyon? PNP? Your Honor, ang na-aristo lang po natin is yung nangongolekta na walang ID, hindi po naka-uniforme. Pero kung may naipakita na ID at naka-uniforme at nakakolekta siya, then dadalhin niya doon sa station nila at yung sinasabi niyo po na ginagawa nilang illegal, yung illegal, hindi na po namin namomonitor yun, Your Okay, Honor. PCSO. So, paano ginagawa nyo sa ganitong klase ng problema?
Na kung saan dito, alam mo, dito kayo nananakawan ng bilyon-bilyon, ha? Ha? Mayroon pong guaranteed monthly retail receipts yung aming STL. Ano, merong ano? Guaranteed monthly retail receipts. Oh, na, yan. Yan yung napag-usapan natin sa committee on, kumbaga, nakaasa kayo doon sa monthly na binibigay. So, Opo. hindi nyo na tinitignan kung ginagawang illegal o legal yung pinapasok na pera. As long as nag-guaranteed kayo sa perang matatanggap nyo, that's it and that's all. Opo. Ay, naku po. Mr. Chairman, Asan ang moral fiber nyo? PCSO. Sir, siguro, baka sa law enforcement Ba't hindi nyo agency na tulungan po yung ating mga siguro yun. PNP? Di naman na You have siya to have a makikita. guidelines and policy to check Mr. yung Chairman. mismong sugal na binibigyan nyo ng prangkisa. Hindi laging pera na lang nasa isip nyo. Di ba? Basta po, legal sa amin sila. Kasi sila yung aming authorized No, what STL. we're trying to say right now, right here, that your policy is not good. Bakit? Kasi, basta nakatanggap kayo ng pera, kahit sa illegal yan, tatanggapin namin. That's it? Yes or no? Sorry po, hindi na namin alam na illegal. Basta po sila Yun na nga eh, ay hindi nyo alam na STL illegal agent eh. namin. Can you kindly, Mr. Chair, invite natin yung sinong PCSO chairman ngayon? Chairman, Juni Kuwa po. Si Mel Robles? Sige, we'll be inviting them over to find out the policy regarding din sa binibigay na pera na hindi, kahit na sa manggaling yung binibigay, as long as natanggap na nila, that's it and that's all. Di ba? Mr. Chair, Oh, yes, MBI. Mr. Erwin Tulfo, Congressman Erwin. So, si Attorney Santiago, please. Yes, sir. Mention ko lang, sir, si GM Mel Robles, sir. Pinatawag po kami sa opisina niya. Ito po yung diniscuss niya precisely. Yung meron nga pong legal at meron yung illegal. Nag-operate po kami dito po sa may stop and shop sa Manila. So, ang nangyari po kasi, merong legal, a few steps away, yung illegal. Ang nangyayari, yung legal nakasara. So, bali, parang ituturo, doon yung isa. So, yung mga bettors, lumalabas, doon sila lahat pumupusta, sir. Sa illegal. Sa illegal. So, na-operate naman natin yun, sir. At pending pa rin siya. At doon na nga, meron nga pong tumatawag. At kilala naman po dito yung sinasabi na pinaka-operator, kulang lang po talaga sa ebidensya. Ngayon po, nabanggit po ni Congressman Tulfo na wala po nakakasuhan ng malaking tao, public official. Maganda rin po dito sa amendment ng batas, hindi lang po yung penalty, pati po yung pagpapalakas ng investigasyon. Halimbawa po, ipasok natin dito yung technical aspect na para masama sa ebidensya at mapatibay. Kasi ngayon po, hindi naman talaga yung mga malalaking tao, hindi mo talaga makita yung involvement nila unless meron po tayong technical aspect. At makikita po dito lahat ng high-ranking public officials na sumasawsaw dito, makakasuhan po natin, sir. So now, it is confirmed, no? Nako-confirm na natin that yung kinukuha sa mga betting station ay binibiyak at dinadala sa illegal. At sino ang mga nagdadala sa illegal? Chairman. Yan ang mga tanong eh. At now I realize that really, yung pinag-uusapan namin kanina ni Congressman Acop, from the betting station, which is allowed by the PCSO, and because the policy of the PCSO is kahit sa legal yan at illegal, tanggapin natin, di ba? At pagkatapos, pagdating ng mga kinubra nila, doon nila hinahati. And now it is being confirmed by the, you are from NBI. Yes, sir. From NBI. Chairman. So, okay. Sige, Congressman Paduano, please. Anyway, Chairman, ito actually yung the situation that was mentioned by the NBI, yun yung sinasabi ko eh. Kasi PCSO, kaya lang talaga sa guidelines nyo, you review and amend your guidelines. Dapat only those betting stations recognized by PCSO at the same time, may business permit ng LGU. Problema yan ng police. How can they act on it kung mismo ang PCSO, parang, short of saying is, you're cuddling illegal bettors and illegal betting stations. Dapat sa guidelines yung malinaw na only those betting stations recognized by PCSO, at the same time, they should provide a business permit. Kasi, pag wala business permit, just like what the NBI has mentioned, ito yung legal, ito yung illegal, sarado, bukas no, what can the police do? Yes, oh. Pero kung walang business permit, pwede nila doon nila idaan. Hulihin, pasara,
Alam naman natin yan na na by bukis eh. Di ba? Ang bukis ito, siyempre, yung bukis ito yung legal daw dahil may mga IDs, may mga certificate, blah, blah, etc. Pero, percentage of that, smaller percentage, remitted to the PCSO, pero yung malaking porsyento, binabangkahan nila. Ayun naman talaga ang totoo, madam, di ba? PCSO. And you cannot just point your finger to the police. In the first place, kayo po may problema. Tingnan mo, NBI na mismo. Bakit hindi makagalaw? Dahil may problema, for example, isang guidelines yung dapat, only those na nagpapataya, na may ID mismo, yun lang dapat ang legal. Hindi yun after apprehension ng police, saka lalabas yung certification. Ganon din yung mga betting station. Pagpasok ng police, illegal, lalabas yung certification. And you allow it. Dapat ayusin na yan yung guidelines nyo. Hindi pwede na after apprehension, saka lalabas yung certification at mga IDs. PCSO, can you reply? Nahirapan. You're pointing your finger to the PNP, pero nahirapan din police natin. Well, in fact, ang NBI nga, problema na, hindi na nila magalawan dahil lalabas na naman yung certification ng betting station. Question, Congressman Paduano, if I may, no? Why did you come out with that kind of policy wherein all the operators of the, STL, ay binibigyan nyo sila ng parang mandato na sa loob ng isang buwan, kailangan ito ibibigay nyo sa amin. And we know, we don't care kung ito'y nanggaling sa legal o illegal. Why do you have to come out with that kind of policy? Ako sa tingin ko yung policy niyan bulok yan. Di ba para bang sinabi mo, ito bibigay mo sa akin, kahit kunin mo yan sa illegal, wala akong pakialam, as long as binibigyan mo kami. How did you come out with that kind of policy? PCSO. Sir, bali po sa operations kami, pwede pong sumagot siguro yung STL core group namin. Sila po Hindi, tanong ko sa iyo, paano kayo nag-come out sa ganyang policy? Sino gumawa ng policy niyan? Kailan ginawa ang policy niyan? Dati pa po, since the start po, based on the voting population. Panahon nino? Yung 2006 pa po. 2006 ganyan na? Nagbibigay na sila talaga ng ganitong klase ng Opo. Oh my goodness. Mr. Chair. Congressman Erwin Tulfo, then Congressman Gomez. Mr. Chair, yun po kasi yung dikta ng mga may hawak ng franchise. If you remember, kasagsaga ng wetting, gusto nating illegalize ang wetting. So, ang nangyari doon, ginawang franchise, ginawang STL kuno. If you look at the list of PCSO, Mr. Chair, tignan mo kung sino ang mga may hawak ng franchise. Hindi ko nababanggitin. Baka malaglag yung mata mo. Dahil yung mga nag-operate ng illegal na wetting, sila din ang may franchise. And of course, definitely it's beyond the control of PCSO then in fairness po to them. Nilagay daw po nila yon because I did that story when I was a journalist. Nilagay nyo para safety measure kasi yung isang franchisee, yung may hawak ng franchise, Mr. Chair, idideklara lang sa PCSO na kumita lang siya ng 50,000 ng buwan na yon. So naglagay sila ng limit ng cap. At least ito ang ibigay mo. Hindi nga po maganda pero kasi wala talaga matanggap ang gobyerno. Pangalawa, Mr. Chair, ito, hirap na hirap ang pulis natin, NBI. Paano? Yung may ID, sir, dalawa ang kanyang hawak na taya. Ito, ireremit niya. Because yung STL operator, siya rin nagpapatakbo ng illegal. Ireremit niya yung malaki dito sa illegal, konti lang ireremit sa PCSO. Pero pag tumama, PCSO magbabayad. That is what is going on, Mr. Chair. Oh my goodness. Mr. Chair. Congressman Gomez and then Congressman Acop. Mr. Chair, regarding sa quota ng PCSO, all of their transactions are electronically transmitted. Ibig sabihin nito, Mr. Chair, lahat ng transactions nila are supposed to be recorded. Correct? Tama ho ba? Electronic na ang gamit ninyo, di ba? Hindi po. Hindi pa rin? Opo, nagpapataya sila sa So, paano yung daily ninyo na reporting sa PCSO?
Hindi ba nagsasara kayo ng gabi na alas 8 para i-report na yun? Yun po, bali from the authorized agent corporation, sila po yung nagsasubmit ng Then sales. from those electronic transactions, dapat makita na natin kaagad kung ilan yung pumapasok sa kanila na pondo. Daily po, meron silang daily sales Oh, report. tapos meron pa kayong cap, ganun ba? Opo, at the end of the month, ito total po namin kung na-meet nila yung kanilang So kung monthly. sobra, Parang nire-reflect din. hindi, kaya Actual nga. sales, Sabi yun niyo po kasi yung nire-record. sinabi mo kasi may cap eh. So Opo. pag sumobra yung taya na legal, Opo. kanila na yon. Hindi po. Basta kung anong dineclare nila sa PCSO, yun na po ang nire-record ng PCSO. So in short, wala akong nagsasubmit na negative. Hindi po dapat negative. Hindi, so walang nagsasubmit. Wala po. No, kasi Dapat sobra. Oh. Opo. Yun ang problema, Mr. Chair. Dapat nare-reconcile nila yung digital transactions nila based on that. Mr. Chair, if I may add after Congressman Gomez. Congressman Akop, it's okay for you to yield for a while to Congressman I will just Erwin add, Mr. Chair, doon sa sinasabi ni Congressman Gomez, tama po yun. Hindi po sila, may mga instances na hindi sila digitalized. Pero as per my conversation with the GM a couple of weeks ago, and I did my interviews over the radio, in fairness naman, they're doing something about it. Kaso nga, Mr. Chair, paano ko mismo yung may hawak ng franchise ang gustong gawa ng kalokohan at wala pa silang safety measures sa safety net. So, ang kawawa lagi yung gobyerno kasi umaasa lang sila doon sa remittance ng franchisee or ng may hawak ng franchise. Kung ano sasabihin niya, ito lang kinita namin. And that has been a problem since Pinoy time pa po yan, Mr. Chair, since PGMA pa. Problema na yan, hindi mo talaga makita yung record kung magkano ang income nung may hawak ng franchise because tinatago niya. Ipapalabas niya lang yung gusto niya para maliit ang ibabayad niya sa PCSO, maliit ang ibabayad niya sa tax. Pero in reality, millions. Dahil kagaya niya, Mr. Chair, tumatakbo yung kabo, yung collector talaga na may ID na sinasabi ni PNP. Paano niya huhulihin? Sasabihin niya, may ID ako, yung pala, nangungulekta rin siya ng wetting. Hindi naman niya idideklara yon. Mas malaki po ang kinikita kasi sa wetting. Konti lang nire-remit sa STL, sa PCSO. Pag tumama po, PCSO ang magbabayad. Kaya nga. So, Madam, will you confirm na tama yung sinasabi ng mga congressman dito? Tama naman po. Hindi naman po kayong Tama? mag-reason po. Kasi basta sa operations lang po kami, yun lang yung sinusunod namin. Kung ano yung approve sa kanila. But of course, the board of the PCSO can change the policy, di ba? With regards to the operation ng STL, no? Di ba? Kaya naman, di ba? Opo. So we'll be inviting all the board members. Mr. Chair, Yes, Congressman Akop, please. just to follow up that issue, this issue was taken up by the Committee on Public Accounts during the incumbency of Honorable Danny Suarez. And Iha, nasaan na si Madam Gabuyo? May previous commitment po. Kaya hindi Oo, naka-attend. Dapat kasi siya po siya talaga ang yung... naalaala ko na sumasagot sa mga katanungan namin noon eh. Opo. At anyway, nagkaayos na ba yung inyong chairman at saka yung presidente ninyo? Di po namin alam yan. Nagsisinungaling ka yata, Iha. Di naman po. Di talaga. Sir. Ibig mo sabihin, Personal. kayo ang nandun, hindi nyo alam na may sigalot sila? Samantalang kami na nandito sa Kongreso, alam namin na may sigalot? Sagutin mo ako, Iha. At baka ng tama. Di ko po, sir, personally po, hindi ko alam yung kung anong meron. Officially, sige. Officially, wala naman po kaming kasi kami sa GM lang naman po kami. Okay. Wala po kaming sa chairman's office. Noong bang investigasyon nung panahon ni Honorable Suarez, nasaan po kayo? Di po ako nag-a-attend. Hindi, nasaan po kayo? Anong opisina po kayo?
Baka po, sa STBR po, Southern Tagalog and Bicol Region Na STL. Department po ako. STL operations. Sa lang po, may Lotto, may STL. Okay, sige. Hindi ba totoo yung sinabi ni Honorable Erwin Tulfo na yung mga dating operator ng Hueting, sila na rin ang may hawak na ibang franchises ng Lotto operations? Would you know that? Para pong sabi nila yung dating mga weteng, yun ang illegal, ngayon nilegalize ng Yes. At totoo rin po ba na sila po ang may hawak ng iba-ibang franchises sa iba't ibang lugar ng ating bansa? Hindi ko naman po mga kilala ang mga... Pakisagot nyo lang po yung akin. Hindi ko naman tinatanong kung kakilala po nyo sila. I'm not privy to that po, sir. Mr. Chair, may I request that the head of the operations department, insofar as STL operations are concerned, be invited? Kasi hindi alam nitong ating resource person yung sagot sa aking mga katanungan. Okay, we will be inviting the COMSEC is hereby directed to invite the operation office of the PCSO with regards to the query of Vice Chairman Acop. Go ahead. Thank you, Mr. Chair. Yung pong pinakita ni Chairman Dan Fernandez na pinag-play-plisan ng betting, authorized ba yun according to your circular? Pwede pong i-check. Meron kaming authorized Hindi yung mag-isa na tao nakaupo lang doon. May authorized stations po kami. May approved Kaya authorized nga, stations. according to your circular, may betting stations kayo dapat. Official betting stations. At may mga tauhan kayo na iikot with the proper identification para kumuha ng mga pusta. Di po ba? Yun ang inyong circular eh. Parang di na po. Ha? O hindi mo alam yung ito? Nag-inspect po. 2020 Small Town Lottery Revised Implementing Rules and Regulations. In-inspect po ng branch manager Hindi ang aming nga, stations. hindi po ba tama na dapat meron kayong official betting station? Opo, meron. Yes. At meron kayo yung mga tao sa betting station na parang iikot, may ID para kukuha ng pusta, di po ba? Opo, lahat sila dapat naka-ID at saka naka-uniform. Yes. Pero dun sa pinakita ni Honorable Dan Fernandez kanina, yung ating chairman, ay may mag-isang tao nakaupo at kumukuha ng mga bets. Yung ba pinapayagan ninyo? Basta po kung dapat yung station, pwede pong i-check namin kung Hindi po yun ang approved katanungan ko. station. Pinapayagan nyo po ba yun? Hindi naman po ganun ang station eh. Tinatanong ko po kayo, pinapayagan nyo po ba? Hindi po dapat. Hindi dapat. Pero nangyayari kasi may ebidensyang pinapakita yung aming chairman. Diba? Huwag na kayong magtago. Kasi napalabas na lahat ito nung last hearing pa. Diba? Yun ang katotohanan talaga. Yung sinabi ni Honorable Tulfo, katotohanan talaga yun. Kasi the records of the hearing of the Committee on Public Accounts before, naandun. Kung gusto mo, huhukahin ko para ipakita ko sa iyo eh. Diba? Kasi membro rin ako noon dun eh. So huwag nyo na kasing pagtakpan. Alam nyo naman to eh. Kung alam namin, galing naman sa inyo lahat yung ebidensya noong kami nag-hearing eh. Galing sa PCSO. Kasi, ang importante lang sa inyo, yung amount, ano nang tawag nyo ron, doon sa dapat monthly na ibigay ng franchise holder. GMMRR Oh, po. yun din ang inaasikaso ng lotto operator. Masatisfy lang niya yun, pero yung iba doon, puro illegal na. Kasi yun din ang problema ng PNP. Kagaya ng sinasabi ni General Lucas. Uhuli nga sila nung kumukuha ng pusta, pero yung operator ng lotto gagawa ng certification na yan ay mga tao namin at legal yung ginagawa. Noon pa nangyayari yan, Iha. Oh, if you do not know that,
Eh, hindi ko alam kung saan po kayo nanggaling. Di po, meron din po kaming listahan na pinafurnish sa PNP sa mga law enforcement agency na mga yung mga nagpapataya po ng aming STL-AAC. No. May listahan po. Sige. Papasok na kasi tayo dyan eh. Ginagawa rin excuse ng PNP yun para hindi nila hulihin yung mga kobrador ng weteng. Galing po ako dun sa kapulisan eh, kaya alam ko po yan. Yun ang, yung katabi mo nga, tumatango eh, totoo. Pero matanong ko po kayo, meron na ba ko yung inalisan na prangkisa dahil sa pagbabiolate ng inyong circular? Sino ba? Para may mga nata-terminate naman po kami. Ano ang dahilan? Yung iba sa... Madali. Meron na ba sa atin? Oh, eh, Wala naman. I do not know, Mr. Chair, whether the resource persons from PCSO are the proper persons who would answer the questions propounded by this representation. Yeah, that's the reason why we would be inviting. Sige, go ahead. Mas magaling si Madam Gabuyo na Yes sumagot po, noon ng mga AGM po tanong kasi dahil siya yata ang head nito. Opo, masano niya yung area. Ah? Ano po, Region 4, sa Region 4A lang po. Hindi naman masyadong nagpalit-palit ang aming Region 4A. Opo. Sino ang may hawak ng franchise ng Lotto sa Laguna? Ramloyd Corporation po. Alin? Ramloyd Corporation. Sino ang chairman nun? Chairman. Sino President po si John. ba? President. Iisa lang yon sa buong Laguna ang may hawak ng franchise holder. Opo. Ang nakakatupad po ba siya sa pagbabayad ng monthly na amount? Yes po. Yes. And may I ask the RD of Region 4A, ilan na po bang naaresto nyo na illegal na kumukuha ng pusta? Your Honor, based on our records from January 1, 2023 to December 31, 2023, ang naaresto po natin is 2,140. Pag isasama po natin yung hanggang February 29, ang naaresto po natin is 3,841, Your Honor. Ngayon, in your process of investigation, sino po ang boss nila? Pardon, Your Honor? Hindi ba pag nahuli po nyo sila, iniimbestigahan nyo, di po ba? Opo. Normal yun na trabaho ng polis pag inimbestigahan yung huli. Hindi nyo ba tinatanong kung sino yung boss nila? Your Honor, please allow me to... Tinatanong ko lang po yung kasagutan. Hindi nyo ba tinatanong? Tinatanong nyo ba o hindi? tinatanong po, Your Honor. Ano po ang kasagutan? Halimbawa, in the province of Laguna, yung numero na sinabi mo, thousands plus. Iba-iba ba yung sinasabi nilang amo nila o iisa lang yung amo na sinasabi nila? Your Honor, aliases po yung sinasabi nilang pangalan. Wala pong kumpletong pangalan na sinasabi, Your Honor. At yung pulis naman naniniwala na alias lang ang alam nila? Your Honor, tinutuloy po yung Hindi, investigation. tinatanong ko po yung Yes, Your Honor. naniniwala yung kapulisan na alias lang ang alam nila. Samantalang, boss nila yon. Yes, Your Honor. Yes. Ganon. Something is wrong with your investigation. Di ba? Di ba? Yes, Your Honor. Yes. Kasi tinatanggap nyo lang basta alias yon. Pero deep inside, alam ng investigador kung sino ang mga boss nila. Doon sa lahat ng 2,000 plus ba? Yung sinabi mo na operations na nahuli? Yes, Your Honor. Yes. Iisa lang ba yung alias na sinabi? Hindi po, Your Honor. Iba-iba po. O, pwede bang malaman kung ano yung mga alias na sinasabi? For example, in the province of Laguna. Your Honor, pwede bang tawagin ko yung PD ng Laguna po, Your Honor? Yung PD ng Laguna got only assigned January of 2024. I hope he would know how to answer that question. Kasi wala pa siyang 3 buwan na nandun. Magaling siya kung alam na niya kaagad kung sino yung mga operator doon. Sige, Mr. Chair, may I request that the
Provincial Director of Laguna be recognized to answer Yes, the question? PD, ano? I don't know yet the name of the PD. Colonel Unos, you are recognized. Please answer the query Thank of you. the good congressman from Antipolo. Thank you, Mr. Chair, Your Honors. Although I have a list here of the aliases, but still this will be subjected for my further in-depth investigation to at least identify the actual names of these persons, sir. But I can cite based on the records here, which are classified documents, sir. Each cities and municipalities have different. Can you speak louder, no? PD, I cannot hear your voice, please. Each cities and municipalities have different aliases, different persons involved. Wala ka Congressman- pang may sasagot dahil naintindihan kita dahil middle of January ka ba na-assign doon, Iho? January 25, Your Honor. Sir. Yes, last week of February, January. Now, CIDG, you conduct operations against illegal gambling also. Yes, sir. May I know if you also if you have operated against those getting bets for wetting, and in fact they are shall we say takers of bets of franchise holders of Lotto? We have conducted operations against those STL operators, sir, na sinasabi nilang lotting. But I agree also with Honorable Congressman Erwin Tolfo na itong mga STL operators, sila rin yung nagbubukis. At I personally know this dahil sa tagal ko sa serbisyo, within my 30 years, na 13 times na ako nag-chief of police at nag-provincial director. Marami na ring instances, sir, na napatunayan namin ito. Na itong mga STL operators, sila rin yung nagpapabukis. That's why it's been a challenge for us law enforcers. Dahil kaming mga law enforcers, once marami ng instances na nanghuli kami ng mga nagpapataya ng itong STL at kami pang mga nakasuhan. Kaya yung implementing rules and regulations dapat ng PCSO na dapat na pag walang ID, walang uniforme, uliin kagad. But pag nahuli namin itong mga nagpapataya, they easily make certification na employees nila ito. So, nahihirapan po ang mga operators. And again, if we are really sincere para mapatigil itong illegal gambling na ito, I agree with Congressman Erwin Tolpo, Congressman Goma, and Congressman from Cagayan de Oro, na dapat holistic approach ang gawin natin dito dahil hindi magta-thrive ang isang illegal gambling sa isang lugar kung hindi papayag yung isang local chief executive. Pitpitin yung bayag ko, walang maglalakas na loob na provincial director, regional director o chief of police na magpapalaro ng wetting without the approval o without the consent ng kanyang local chief executive. Pag sinabi ng local chief executive, ayaw ko yan, walang magagawang kapulisan. Again, sinabi ko, holistic approach. Dahil kailangan i-involve natin ang prosecution at saka sa court. Dahil kung minsan, kahit yung ebidensya namin ay malakas, pero naluluto sa prosecution, wala tayong magagawa. So, kailangan patawag din sana hindi lang yung mga law enforcer, kung hindi representative, kung sino yung mga presidente ng mga local chief executive. Yun lang po. Actually, we have Mr. invited Vice as well, Chairman, sir. Vice Chairman ako for your perusal. No? Thank you. Because we have invited also the DOJ. If you want to ask something on the prosecution side, you can. I admire the candor of the chief of the CIDG. What he has stated, alam ko na po yun. Ang nangyayari, yung mga pulis ayaw nang manghuli ng mga tauhan ng mga lotto operators
na kumukuha ng pusta illegally. Kasi pag pinailan ng kaso, halimbawa nang huli dun sa Cagayan at nang huli ay tauhan ng CIDG na nandito sa Maynila, papailan ng kaso dun sa Cagayan. Mahirapan ngayon yung mga arresting officers na palaging pumupunta dun sa Cagayan. So, yung PCSO, narinig na mismo sa mga law enforcers na yung inyong mga lotto operators ay some of them are operators of illegal gambling ng weteng. Alam nyo naman yun eh.